Welcome to our daily vlog. So guys, enjoy watching. Good morning! It's Sunday. Ano na ba? 8:30 na. Magsisimba kami ng 11 o'clock ngayon. Kasi ang dami namin ginawa kagabi rin. Nag-ayos-ayos din. And wala nga tulog si Heinz kahapon, di ba? Kaya, ayun. Grabe, super enjoy kahapon. At least nakapunta na sila si Smith dito finally. Diba? Charge ko muna yung phone ko. Ayan, and yung mga nagpag-greet, later na lang, promise. And mamaya pala sa Cavite kami matutulog, magbabanding kami nila mama. And ng pinsan ko si Buttercup. Sige guys, maliligo na ako, bibilisan ko na mag-ayos. Siguro simple makeup lang ako ngayon. So yun lang guys, later na lang. Bye! Hello guys! Nakapag-breakfast na kami, coffee and skyflakes with cream cheese yung kinain ko. Ginanto ko muna yung hair ko para kulot-kulot siya later kasi tinamad na ako mag-plancha and magkulot-kulot. Hinagyan ko lang siya ng mousse. And then ito, necklace ko from Tita Yana and OOTD ko. Dress lang ako, simpleng dress lang. And mamaya pala, yung nga sabi ko kanina, kila mama ko may magtutulog. Dahil ang tagal namin din nagkita yata. Oo, tama. Na-miss lang at least once a week or twice may time kami sa parents namin, diba? Balance lang lahat. Yun. Kaya kayo rin, guys, kasi tumatanda na yung parents natin, so better na bigyan natin sila ng time kahit paano, kahit may asawa na tayo or what, huwag tayo mawala ng time sa kanila. Diba? Yan na naman ako, no? Anyway, magti-10 o'clock na. 11 yung simba. Ay, yung, 11 kami simba. Kaya nag-aayos na yun si Heinz and mini-make sure namin na lahat nakapatay dito. I mean, nakatagal sa saksakan everything. So, hindi ko pa pala na-edit yung vlog namin kahapon kasi super pagod na. Kaya later ko na lang i-edit after church or habang nasa car na lang. Doon ko siya i-edit. Hindi ako masyadong nakapag-vlog kahapon. Kasi nga super saya. Excited ako. Mag-checkahan kami nila Kuya Jamay, ganyan, food trip. Pag magkakasama talaga kami, wala kami hindi kumain. As in, lang talaga yung kaligayahan namin. Ayan, isa si Heinz. Hey guys. Hello, hi guys daw. Busy pa siya kasi ang dami niya pang inaayos eh. Oh, tingnan niya guys. Tingnan niya. Kailangan. Hindi na lang polo niya ngayon. There na kaming naka-black ngayon. Hey diba? Good morning, and as usual, it's time to go to church again, and we have to worship and thank God. Thank God. Usually kasi guys, ang church namin is Sunday 9 a.m. every day. 9 a.m. Sunday. Pero ngayon, we adjusted to 11 a.m. But the point is, whatever happens pag Sunday, kailangan tayo always have to make time for the Lord to give Him thanks and just to simply praise Him. That's important. Kahit ano pa yan, God looks at our hearts. Yes, kahit gano'n ka pa kapagod or what. Pero isang araw nga nagising ako, sabi ko parang, wow, lahat binigyan na ni God sa amin, di ba? Parang everything talaga. Ano ba naman yung, sabi ko nga, lagi sinasabi, ano ba naman yung 1 hour na pag-worship and makinig ng word niya, diba? Yeah, it's feeding, it's for you, it's for your own good. So, at the same time, kumbaga, He's sovereign, He gave us everything. So, we just have to give back and acknowledge everything belongs to Him. And, yeah. Yan lang. And sige na guys, 10 o'clock na, alis na kami. And, yun, gagala kami later. So, may nagsabi, halos dati daw, everyday gumagala kami ni Heinz. Yun nga, talaga, totoo yun. Kaya kasi pag may bahay ka na pala, gusto mo, sa bahay ka lang, tapos nanonood ka lang ng TV. Yung parang ganon, maiba lang. Pero syempre, nakakamiss din gumala. Pero iba yung feeling ngayon eh. Parang gusto ko i-enjoy muna pag nasa bahay lang. Tapos kasama si Heinz. Iba yung feeling. Pero hindi pa rin nawawala sa amin yung pagkagusto namin sa gala talaga. Katulad mamaya. Kasi hindi kami sumama sa team building ng daddy ko sa Oasis, Tanza Cavite.
Hindi kami sumama kasi nauna yung appointment namin kila Mrs. Michelle and Kuya Jemay. Kaya sabi ko, kung nasabi nila last week pa yun, sasama talaga kami dun sa team building ng daddy ko. Kaya lang, yun na nauna na yung usapan namin. Kasi ganun kami ni Heinz. Halimbawa, nakaset na yung schedule namin sa isa for next week. Tapos pa may biglaan, hindi namin kinakancel yung usapan namin dun sa una-una na kasi ayaw namin ng ganon. Kaya, kahit na bonding namin nila mama or what, I mean, kaya lang nauna talaga yung schedule nila Kuya Jemay. Kaya, yun. Pero okay lang, masaya naman. And mamaya may time kami kila mama, so okay lang. Naintindihan naman nila. So, later na lang. Ayan, alabang na kami. Ayan, alabang na kami. Sakto lang yung traffic ngayon kahit medyo temper. Ito na kami sa may festival mall. Hindi pala ako nakapag-vlog masyado kahapon. 9 minutes lang kasi nga busy nga kami. Pero okay lang. Mabawi ako ngayon. Dito na kami ngayon sa festival. Magpa-park na lang kami. Sana meron pa. Ito lang yung disadvantage kapag late kami nagsisimba like 11 kasi nga marami nang nakapark and dami na ring tao sa mall talaga. Kaya hanap muna kami ng park. Dito kami ngayon sa basement. Ano kami? Ay, nag-blur. Ganda ng setup lang. 10:30 pa lang. Dito na kami ngayon sa loob ng festival. Grabe, ang daming sale na naman ngayon kasi nga mag-December na. Magpapasko na. May mga booth na naman sila. Lahat naman sale eh. Ayun, sige. Kailangan ko itong oras tapos na tayo magsimba. Ano kami? I believe in the Holy Spirit. Our God is real one. I believe in the resurrection. That we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Honor. I ask myself, why do people honor some big deal or a sale or the whole novel? Ang point lang is from start to finish. The moment you wake up, you're making a decision. And those decisions may affect. Yes, of course, I know there are mundane decisions. Saan ako dadaan? Magsa-Starbucks ba ako? Magma-McDonald's ako? These are mundane things. But there are life decisions that we make, maybe on a daily, on a weekly basis, that affect our lives, the lives of our children, and the generations now. Next, as we go through the Word of God, we'll be talking about how the blessings of God will flow. Are you ready to talk about God's Word? Or if you don't obey my commands, I mean, you're going to end up with consequences in discipline. So God paints a picture of what was He intending talaga. No, He would like His people to have and the life that He would want them to live. But He also painted a picture that if you don't obey my commands and precepts, this is what will happen. So that's, in a nutshell, yun yung context ng Deuteronomy. Children, or yung mga apo natin, will not have the Word of God in their lives, guess what? It will fly away easily. Do you know that they made a survey in the United States? I know our children will not have a relationship with God, kahit gaano kalaki ang negosyong maipamana mo, guess what? If he will not be right or righteous in the eyes of God, mapapalit mo yan. Masisira yung negosyo. Amen? Very important today, there's so many things that clouds our children. No? In fact, there are so many things that blurs. Parang piloto, di ba? Pag nasa aeroplano ka, sobrang cloudy, may storm, maraming fog, hindi nila makita. Ano yung sobrang importante ngayon sa piloto? Pag hindi nila makita kung ano yung nasa harap nila. Siyempre, yung kanilang instruments. Tama? North, south, east, west, altitude meter, etc., etc. That instrumentation panel is so important if they cannot see what's ahead of them. Guess what? Today, in our society, culture, it is very blurry. What's right and what's wrong sometimes.
So the only guide, the only instrument of our children to know what is right and righteous is the Word of God. Now, if we don't, but how will they know? We won't share it with them. How will they know? Pag di natin sasabihin. Kailangan sabihin natin. Kailangan kwentuhan natin sila. I won't go through this already. Is that when they hear their parents say something, and then they see their parents do another thing. Remember that commercial? Kung anong ginagawa ng matanda, siya rin gagawin ng bata. Pero pag iba yung naririnig niya, ano yun? Kaya nga insecure. Hindi siya secure kung ano ba talaga yung tama. May sinasabi, iba yung nakikita. Kaya nga sa Amerika, merong syndrome na tinatawag PK syndrome. Have you heard of it? Pastor's kid. Nakakalungkot. Pastor's kid syndrome. Because they would hear their fathers preaching on the pulpit every Sunday, but they would see them do otherwise during the week. And kaya napakadaming rebellious na mga anak ng pastor, no? PK syndrome. So what do we mean? Yes, we pass on the Word of God for blessings to flow. Next, we walk His ways. We walk the talk, the ways of God. Kailangan makita nilang ginagawa natin. At napaka-importante nito. So that your children, they live. This is what He's saying. In other words, the greatest legacy we can pass on to our kids is the Word of God, and if we walk, it is actually choosing life. So Moses was here. In your daily decisions, choose God. In your daily challenges, choose God. There are fork roads for some of us here today. Choose God. You may be in a major decision right now. Choose God. It may be a financial problem and you are tempted to do something. Choose God. How many of you know the movie? Ang Panginoon. Amen. Choose God always. God will grow bigger every year for them. Let us pray. Ayan, kukunin namin yung marriage cert namin dito. Yung marriage certificate namin, inaantay lang namin dito. Finally, makuha na namin. Number, tapos magtatak number. Ayan na, nakuha na namin yung, ikikip daw niya yan. So guys, nakuha na namin yung marriage certificate namin. Si Heinz sabi niya, lalagay daw niya muna sa kotse baka kasi ma-misplace namin. Okay, itatago daw niya sa vault. Saan tayo ba? Ayan, grabe. Kaya katapos na ng service, ang saya. Na-refresh na naman ako and ready na ako for this week ulit. Ayan. Gusto ko lang bonch. Alam mo, nagkikrave ako. Kasi nga, na-miss ko na yung, yung kinainan namin dati sa SM Aura. 4 Fingers pala yun. May nag-comment sa akin dati na masarap daw sa 4 Fingers. Yun pala yung kinainan namin sa MOA. Kaya ngayon, crave talaga ako sa bonch. Yan na, ready na ako. Wala nang atrasan to. Okay, ganito sa pinakamatinding safe. I know this is not money, but this is life. I'm talking about life. Kaloka. Sige guys. Wala na kami sa bonchon. Nakawin mo! Pero ito pinamahal na po. Gusto daw niya ilagay sa yung pinaka-biglash na pinakamahal na Hindi ko boat. masasabigan ng granada, di mo mabasag yung boat. Kahit may masunugan, hindi masusunugan, no? Kahit granada. Kahit barilin, bullet-proof. Oo, eh. Sige guys, wala lang kami. Ganda ng design nila. Ganda ng design nila. Ayan, malapit na kami sa bonchon. Hindi na ako nagsawa sa bonchon, as in. Wala rin yung speaker, ah. Hello, uwi muna kami ngayon kasi kukunin namin yung sofa bed. Ibabalik namin kay mama. Kaya, yun. And then, kakashare ko lang pala nung vows ni Heinz. Ngayon ko lang na-share kasi nga nasa kotse lagi yung itong pinaglagay niya ng vows niya. Hindi ko na kukuha kaya ngayon lang. Ayan. Tinape ko na rin para mabasa nyo. And makita nyo. Sige guys, later na lang ulit. Mamaya pupunta muna kami dun sa best friend ko kay Michelle. After nun, sa lola ko. Tapos mag-SM kami. Kauwi lang namin. Mag-greet muna ako. Hi kay Blessed Dale. Hello! Hindi ko sure kung tama yung pag-pronounce ka pero sana tama, Blessed Dale.
And then, kay LT, yan. And kay Carla May Sandava, lalaki kong kausap. Thank you! Thank you rin sa pag-order mo. Thank you sa panonood ng vlog. And then sa Family de la Cruz, kay Rosel, and Patrice, Angel, Dory, Bradley de la Cruz. Hello! Thank you! Kakatawa kasi family sila lagi nanonood ng vlog namin and lahat sila nag-subscribe sa amin. Thank you so much! Sobrang saya ako at andyan kayo lagi para supportahan ako. Thank you. Guys, it's one of these days, you know, wherein your wife has some hormones. Alam mo guys, yun, yung mga, ano ba tawag doon? Hormonal imbalance. Yun, hormonal imbalance. Medyo naiirita siya sa mga konting bagay na hindi naman kairita-irita. So, quite funny. And wow, nice Civic. And on our way kami ngayon kay Michelle, kay Bestie Michelle. And tagal-tagal naman siya dinadalaw. And then later, punta kami sa Times sa mga lolo ni Debbie. And then from there, we'll go to Cavite. So, miss ko na si Tokwa. Yeah. Sabi nila may favoritism daw tayo, si Tokwa, kasi si Hotdog di natin masyado naalala ko lang yung comment. Si Tokwa kasi talagang super, ano namin yun. Pang ano talaga siya. Pang pet na pet Si talaga yun. Hotdog, kapag nakawala, ang talon niya hanggang dito sa akin, literal. Mataas talaga mag-rebound yun. So, ayun. And just excited for today. And we're hoping that you guys are also excited and happy. And we just hope that you'll have a blessed and productive Sunday. Yeah. Bye everyone. Bye-bye. Dito kami kay Bestie Michelle. Buti naman tog niya. Namiss ko tuloy lagi si Tok. Tignan niyo yung pamangkin ni Michelle, oh. Super cute. 2 months pa lang yan, pero parang 6 months na. Cute picture. Picture na kakayo. Saan mo kayo didiretso? Cavite na? Dito kami ngayon sa lolo ko. Sa Times. Ha? Kaya papahinga lang kami saglit. Tapos, hello! Wow! May binigay. Ha? Sabi ko mamaya na kwentuhan. Kaya bigay sa amin ni Buttercup po. Wow! Ay, ang cute! Ay, ganda! Ganda space saver. Thanks, Buttercup! Wow! Ba't di kami pinapansin ito? Dito lang kami, kakain kami ng hipon. Tapos may tignan nyo, bigla na lang tumabi sa akin si Hotdog. Na-miss ako. 2 weeks ako. Ay, 1 week lang pala ako hindi nakita. Oo, ako tuwa. Oo, lika baby. Tika. Ma! Hello guys, nabusog ako. Hindi pa pala nabubura yung makeup ko, mamaya na lang. Ngayon, si Tokwa tulog. Tignan nyo. Kita niyo ba? Hindi, let's say group. Parang buntis nga naman siya. Kaya moody siya, hindi siya ganun ka-active. Anyway, ang tawag dito, yung tito ko kasi meron siyang wifi, ay pocket wifi, kaya lang hindi malaman yung password. Yung ko ba dito? Diba may SIM card? Sige guys, mamaya end ko na yung vlog ko para ma-edit. Meron na kaming bagong sleepers galing sa Oasis Tanza Hotel. And yung akin kasi madumi na, buti lang meron si mamang binigay. Mamaya mabilis na rin. Wala ka pagod pa. Sige guys, end ko na yung vlog ko para ma-edit ko. And bukas na lang, Monday na naman. Naglaro nga nito, tuwing kapasahan ng bola, pero konting DS na lang, bye. Kukwentuhan lang siya ng tito ko dito. And grabe, busog pala ako kanina dahil ang lalaki ng hipon na niluto ni mama kanina. Tapos nagbanana pa ako. Pizza, may cake pa, as in, party lang ang peg. Sige guys, bukas na lang. Good night. Thank you for watching. Sana na-bless kayo dun sa message ni Pastor kanina.